Nakakaapekto sa pananaw ng mga foreign investors sa bansa ang issue ng umano'y blank items sa 2025 Budget BICAM report ayon sa isang ekonomista. Sinabi naman nito na kailangang maimbestigahan ang naturang issue. Si Creslyn Catarong magbabalita. Kapabayaan sa tungkulin. Ganito ang inilarawan ng Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu ang umunoy pagpirma ng mga mambabatas at ilang senador sa 2025 National Budget Bicameral Report na may mga blank items. Dagdag ni Batu, inihalal ang mga mambabatas na ito para gawin nila ang kanilang trabaho, partikular kung may lalagdaang dokumento o anuman. Katulad na lamang ng issue sa national budget na dapat sana gawin nila ang kanilang responsibilidad na basahing maigi, iberipika at busisiin ang mga nilalaman nito bago pumirma. That goes to show na marami sa ating mga kongresista, pumipirma na lang sila, no, na hindi nila binabasa kung ano yung kanilang pinirmahan. In fact, may mga ibang congressman nga na umamin din na nagsasabi na meron talagang blanco. Ibig sabihin nito na talagang na hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin, na pag-aralan muna yung kanilang pinipirmahan. So the fact na pinirmahan nila yan, complicit sila dun sa nangyari dyan sa fill in the blanks sa BICAM report na yan. Ang tanong naman ng ekonomista, sino ang naglagay ng mga numero doon sa umano'y blank items? Masasabi ni Bato na mayroong malinaw na paglabag sa proseso ng BICAM report. Nabanggit pa niyang sa ganitong pangyayari ay talagang mayroong problema sa 2025 Budget BICAM report, kaya dapat magkaroon ng investigasyon tungkol dito. So yung investigation dyan, sino yung nag-fill in the blanks? Kasi ibang kaso pa yung may fill in the blanks, ibang kaso pa yung sino yung naglagay. Kasi kung mapatunayan na kung sino-sino lang, hindi member ng kongreso or baga talagang merong lapse, then the law should be rendered as illegal. Ang isyong ito ay nagpapakita raw anya ng inefficiency ng gobyerno. Kung isasantabi man lang pala ang mga pinaghirapan ng mga kawani ng pamalaan para depensahan ang kanilang budget. So, ibig sabihin ng inefficiency is, kumbaga, yung ginagawa ng ating gobyerno, parang nagsasayang lang tayo ng pera. Hindi ba? O bakit ka pa kukonsulta? Bakit mo pa ikukonsulta yung mga iba't ibang ahensya? Sa bandang dulo naman pala, ikaw rin naman pala ang masusunod. Sumasalamin din umano ito sa kung anong klaseng gobyerno mayroon ang Pilipinas. Inilahad ni Dr. Batu na ang kalidad ng pamamahala ay may implikasyon pagdating sa pagiging kaakit-akit ng isang bansa sa mga mata ng mga dayuhang mamumuhunan. Ibig sabihin na kaapekto ito sa pananaw ng mga banyaga sa ating bansa. Tinitingnan kasi anya ng mga foreign investor ang kalidad ng pamamahala sa isang bansa. Kapag pangit ang kalidad ng governance, ang tingin ng mga mamumuhunan ay risky ang mag-invest sa bansang ito. Kung hindi maganda ang persepsyon ng international community pagdating sa quality of governance ng isang bansa, ani Dr. Batu, makaapekto ito sa credit risk ratings, gayon din sa foreign investment nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.